Philippines. Tapos kakasuhan nila ng inciting to sedition, inciting to rebellion. Kailangan ba namin guluhin ang taong bayan para gawin namin yung kinatatakutan nilang maaaring mangyari? Hindi namin kailangan i-incite yung mga tao para magrebelde, para lumaban sa pamahalaan. Ang inilalaban namin, pananagutan ng mga nagkasala. Maliwanag naman na may kasalanan eh. Bakit hindi yun ang panagutin nila? Bakit yung mga lumalaban para sa katotohanan ang gusto nilang arestuhin? Inciting to sedition, inciting to rebellion, kailangan pa namin yun kung gusto namin manggulo, kung yun ang gusto namin mangyari, isang batalyon lang. Hindi namin kailangan ng buong armed forces. And when we've done it, tignan natin kung saan papanig yung marami. Ganun lang yun eh, pero inciting to sedition, imposible yan. Officer ng Armed Forces of the Philippines, buong buhay niya, binigay niya para sa atin. Tapos ngayon, guguluhin niya yung pamahalaan. Ang gusto lang namin mangyari, we still respect, we still obey, we still want to protect the Constitution. Yun pa rin ang pananindigan namin. Active or retired, magkakasama yan pare-pareho. Pero sana, Mr. President, yung malaking isda, yun ang gusto naming makita. Yung talagang pasimuno, anong malaking nakawari, dapat pating, ano? There is no denying it, merong nagnakaw. Anong problema nyo? Bakit kayo, yung mga iba dyan, nagbubulag-bulagan yung mga kasamahan nyo sa Senado, sa Kongreso? Bakit pinagtatakpan nyo? Asan ang demokrasya? Ano, ganito na ba tayo? May nagnakaw eh. Merong hindi tumupad sa kanilang sinumpaan duty sa bayan, para sa taong bayan, para sa bayan. Oh, ay bakit hindi yun ang habulin? Bakit yung mga lumalaban para sa katarungan, para sa mga walang boses na namatayan dahil sa baha? Hindi yun makakibo, tahimik, inilalaban namin para magkaroon sila ng hustisya. Ang liliit na isda nung hinuhuli nyo eh. Gusto namin yung Blue Martin. Ha? O, diba? Ano na? Blue Martin. Blue Martin. Hindi, masarap yun ah. Blue Martin. Mali. Hindi pa na Blue Martin. Hindi, biro lang yun. No, but seriously, General Pokis is a medal officer of the Armed Forces of the Philippines. Bago kami manggulo sa tao, ibang klase panggulo gagawin namin kung gusto namin manggulo. Pero hindi ganon. Maingay. Nandiyan na. So maraming salamat po. Dulungan nyo na Ayan lang na. po kami sa aming paghahanap ng Ayan na. katarungan para managot ang tunay na mananagot. Nung araw ang ingay-ingay ninyo sa pananagutan eh. Eto na ngayon, pananagutan. Bakit tahimik kayo? Yes! Di ba? Laban tayo! Salamat po, maraming salamat. Laban tayo at nandito na! Nandito na ang laban. Okay. Wala na kasi. Ay, General Attorney Garcia. General Attorney Garcia. Virgilio Garcia. Virgilio Garcia. General Attorney Virgilio Garcia. Okay. Virgilio Garcia. Virgilio. Yes, Django officer ng Armed Forces. Siya yung abogado dati ng Armed Forces. Hindi pwede, alam mo kung bakit? General. Corporal lang ako sa sa ROT. Reservist. Ako nga pala. Actor, corporal ka lang pala. Corporal, ito general eh. Ay, oo. Pero pag architects kung kasama mo, nangunguna ka pa din eh. Corporal lang ako, corporal. Para ko si Hitler, corporal. Pero baka nga, attorney na kwan, kasi ang lawyer kagad, kapitan eh. Kapitan ka na. Hindi, nung ROTC. Oo, kasi hindi na-upgrade yan eh. Kaya lang apply. Service eh. Pwede siyang pwede natin kukunin para... Ano? Hindi, technically,
Actually, reservist ako kasi nag-ROTC ako. Automatic ka. Reserve officer Pero training ko. ikalimutan na lang Pero natin yan. corporal lang rank ko. Para apply tayo para captain. Kasi hindi naman Hindi, ako pwede siya maging colonel. Lieutenant Colonel. Lieutenant Colonel. Hindi naman ako nag-COCC eh. Kaya nga sir, pwede ka maging lieutenant colonel sa reservist. Pwede natin. Ano, gagawin natin, lieutenant colonel. Saka na yun. Ito muna tapusin natin. Lieutenant Colonel lang ako sa bagong pamahalaan di sa ilalim. Okay, good. Oo. Ba't ako mag-lieutenant Colonel niya? Tara. Attorney, baka palabas na, palabas. Commander-in-Chief si Marcos, napalitan na. So pag-lieutenant Colonel, Commander-in-Chief ko si Marcos. Sino magiging commander-in-chief? Gusto Bala na. Gusto ko iba. Ayokong pangalan Commander-in-Chief. Tara, Attorney, dito. May diyan kayo sakyan mo, ano? Dito. Nakabuntot ka na kay Attorney Garcia. Tubig. Ay, pahingin dali mo, tubig. baka kailangan nila doon. Sa kakrame, baka mauhaw sila. Oo. Dali mo. Doon na lang kami, Attorney, ha? Kasi doon kami... Asa sila General? Lumabas na ba? Doon, doon lang labas eh. Okay. Hirap. Okay. Pauwi na. Uwi na, Attorney. Ito eh. Sumunod lang ako sa sigaw mo, Attorney. Alam niyo mo, kasin mo ito? Bakit? Kasin tangkad. Kasing tanggal. Ito si Attorney. Related to Attorney Salvador Poques, my professor in labor law. Hindi naman. Ano ko rin yun eh. Professor ko rin sa labor na yun. Si Pokis, ito, Pokis. Oo. Ito si Ikwan, brother Buddy Pokis. Poques. Brother ni Pokis to. Ganun po ba? Ito, si Pokis yan. Opo. Apa. Parang niyo pala si Attorney Buddy. Oo. Sige po. Ano may classmate pa ako, si Jess. Jess Pokis. Opo. Jesus Pokis. Number brother ko. Oo, brother mo kayo. Classmate mo yun sa law school. Nasaan na siya? Nasa ano po, sa University sa Putang yan ang big bang na pala yung aking classmate ah. Vice Mayor. Sige, ito natin. Oh, Otto. Automatic. Notice of tawag doon, release. Yung release lang doon. Yung susunod na proseso. Arraignment. Arraignment. Meron ng arraignment, January 14. January 2 p.m. 14 arraignment. Branch 77. Online po yan o, siyempre online. Personal. Hindi naman siya nakakulong eh. Sadali lang. Okay. Sasaan ko pa kayo. Ito, attorney, wala nang legal procedure na gagawin ngayon. Wala na. Ano na, formality na lang yun actually. Formalidad na lang yun. Wait, wala ko doon. Oh. Patay ko muna, baka maiwan. Tapos i-receive ni naman. Tsaka nyo. Napahaba pa ang bakasyon ni naman sa tayo. Kasi mag-renew yan, ano? Sabi ko, huwag niyo pa uwiin si Jun sa vacation kasi Si attorney. New Year na New Year, yun ang New Year mo, may goodness. Media. Okay naman, wala kayong naiwanan, wala kayong... So dito na ang labas namin. Sir, kumusta sir? Ayan na. Abangan, sa labas na lang, sa labas. Para ano? Oh, sir. Sir, tawag pa.
Ayan, natuto na yan. Sapaw. Sige na kayo. Sapaw na. Walang agawan. Sir, mic test na, mic test. Wrong. Magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pag-aantay. So ngayon, nagkaroon ako ng release order from the judge. Pwede na ako magpa-interview kasi kanina Wala siyang control. custody. Bukas ha. Jason, kamusta naman po? Ano po naging proseso po nakapagpiyansa ni Pablo? Maayos naman yung proseso at napabilis dahil of course mabilis magtrabaho yan si ADG. Yung mga paperwork doon sa judge, sa RTC, Sa ilalim. Trans 77 sa QC ay okay din. So, mabilis. So, kami nagpapasalamat at naging maayos naman ang of course, yung pag-aresto, yung pagpuproseso, saka itong pagpupost ng bail, saka yung release order. Of course, yung aming grupo, United People's Initiative, ay tuloy-tuloy pa rin magpapahayag ng naramdamin natin mga Pilipino dito sa matinding korupsyon na nangyari sa ating bayan. Kasi nga, inaasahan natin na bago magpasko, mayroong mga makukulong, mayroong mga panagot. Pero sa ngayon, wala pa eh. Yung mga nakukulong doon, napakasuhan, yung mga manliit na kailangan natin talaga yung mga nagnakaw ng mga bilyon-bilyon, mga trilyon-trilyon, dapat na mapanagot at mabigyan ng hustisya yung mga taong nangamatay, nagkasakit, yung hindi nawalan ng dinaanan ng baha. Dahil hindi naman pala ginawa yung mga flood control projects na yan, kundi pinuwarta lamang. Yun ang masakit ko. Sir, your thoughts po about sa pagkaresto sa inyo? Gusto sabi niyo dito, sinikip ba kayo? Yung pag-aresto, naintindihan ko yun dahil trabaho ng CIDG yun. Ang hindi natin maintindihan at kinababahalan natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin, nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, pinuhuli na aresto ng tulad ko. Dapat ang kinakasuhan na aresto yung mga taong nagnakaw ng bilyon-bilyon, yung mga nagkuha ng pera na instead sana sa mga flood control para mawala ang baha. Ayun ang inaasam natin na makulong, mapapanagot, pero wala. Sir, yung backload ng case po ninyo, inciting to sedition, meron daw po ba kayong mga naging pahayag ng pagka-aklas laban po sa gobyerno or sa AFP? Ayun na nga yung inciting sedition is parang nanghihikayat ng sedisyon na pabagsakin ng gobyerno. Hindi po namin ginagawa yun sa gobyerno. Kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao. Katulad ninyo, tulad natin lahat, tulad ng mga pulis, tulad ng mga sundalo, na nararamdaman natin yung paglapastangan ng mga taong pinagkatiwalaan natin, mga taong binoto natin, pagsilbihan tayo, pero sa halip, tayo ay winalangya. Ginakaw nila yung pera ng taong bayan. Yun ang gusto natin mapanagot. Pero Bigyan ng hustisya. isip ko, sir, na nakikayat kayo sa militar na mag-aklas po sa pangalanan. Hindi, wala tayong mag-aaklas. Hindi po pwede yun. Yun, masasabi natin mag-aaklas, pabagsakin ng gobyerno, talagang sinisius yun. Pero hindi ko ginagawa yun, yung ginagawa ng United People's Initiative yun. Pero General, ano daw po yung naging context? Bakit po kayo kinasuhan ng inciting to sedition? Yung sinasabi nila, yung mga post ko raw na destabilization, ng gugulo sa gobyerno, mga ganon. Pero wala naman yung talagang mag-aklas, labanan ng gobyerno, wala naman ganon. During the arrest, sir, nakaramdam ba kayo na parang may na-violate sa rights po ninyo? Hindi naman dahil of course binasahan ako ng Miranda rights pag-aresto sa akin sa airport, sa terminal, binasahan ako ng CIDG ng mga karapatan. So unfortunately, yung karapatan niyo nakalagay doon ay I am entitled, I have the right to counsel or legal counsel or legal assistance. Unfortunately kanina hindi nakapasok yung mga lawyers namin kaya nagkaroon ng konting commotion doon. Gusto sana ng lawyers namin na makausap ako kasi hiniwalay yung pag-aresto sa akin, wala yung mga lawyers doon. Yun lang naman ang naging issue doon. So kung kanina, sir, niyo na ganito fashion, baka magsampa ng reklamo sa mga goods. Yun ang sinasabi ni Atty. Topacio dahil na-violate daw yung rights ko na hindi ako nabigyan ng karapatang legal assistance. So, bahala na si Atty. Topacio doon kung anong nararapat na gawin sa
Sir, sa January 14 na po yung arraignment po ninyo. Ano yung mga susunod na hakbang? So ngayon, dahil nagkaroon tayo ng holiday, so meeting kami, titingnan natin, pero maasahan nyo na tuloy-tuloy pa rin tayo na magpapahayag ng ating damdamin. Kaya hindi lang naman kami, hindi lang ako, kundi we represent yung mga taong bayan para mapanagot at mabigyan ng justisya ng ating mga kababayan. Yun naman po. Okay. Thank you. Retired natin general po. No, I retired from the Air Force. Air Force. O, kasi dun sa press release kasi sa Hindi, nakalagay. kinurek na ni Atty. And then kayo po ngayon ang lead coordinator ng PI. Yes. Sir, to clarify, ang sabi po yung mga pag-aaklas statements, nung People Power mo yung nag-protest, may mga nabanggit ba kayo? Hindi, ang nabanggit naman natin doon ay, of course, yung una ay... Napirman ka pa. Oh, sorry. Recall election. Bibigyan mo lang mo yan. Recall. Recall election. May panibagong kaso. Panibago daw yun. Hindi, joke na lang yun. Pwede na magpahinga. Salamat, sir. Vlogger rin ako, vlogger. Ito yung mga nagpapakahirap. From ABCBN, from you, ma'am? DCMM. Kayo, ma'am? Sinabihan namin sila kanina. Inquirer po. Opo. Inquirer, yan. Kasi nasa pa din ako. May channel rin ako. Makabayan. Tunay Makabayan hindi yung Makabayan Black, ha? Makabayan ang aking channel. Pahinga na tayo. So, kita uli. Hindi pa yun. Alam ko dati number niya may Major General, no? Romeo. Cookie. Air Force. Philippine Air Force.